Magandang umaga po sa ating lahat. Makapangyarihan po ang panalangin. Kailangan nating manalangin. Ang Panginoon, laging nakikipag-usap sa kanyang Ama. At binigyan tayo ng Panginoon ng mga tips, kung paano manalangin at para maging epektibo ang ating panalangin. Noong mga nakaraan, narinig natin na kung tayo manalangin, nandun dapat yung perseverance. Ang perseverance dahil kung tayo nananalangin, nandun yung ating pananampalataya, ang pananalig sa Diyos na tayo'y dinidinig niya. At bilang ating Ama, napakabuting Ama, ay binibigay niya sa atin not necessarily what we ask for, kundi yung para sa ikabubuti natin. Sa unang pagbasa po, narinig natin ang panalangin na lumalampas sa ulap. Hindi tumitigil hanggang hindi makarating sa ating Panginoong Diyos. At siyang magbibigay sa atin ng katarungan. Sa ngayon po, marami ang nananalangin ng katarungan, lumalampas sa ulap. Sa gitna nitong mga paghihirap at na ating nararanasan, sanhi ng corruption. Lumalampas sa ulap, dumadating sa Panginoon. At tayo naniniwala atin ding matatanggap. Darating din ang katarungan na ating hinihintay. Paghahari din at lalabas din ang katotohanan. Mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, hindi lang tayo humingi, kundi ang panalangin natin ay dapat andoon din yung ganun din, ang ating pagiging tapat, yung pananampalataya natin, tulad ni San Pablo, natili siyang tapat sa kanyang pananampalataya. Sabi nga niya, I have finished the course, I have run the race, I have kept the faith. At sabi niya, puputungan siya ng korona. Ang Panginoon mismo ang puputong ng korona sa kanya, korona ng tagumpay, dahil sa kanyang pagiging tapat. Sa ating ebanghelyo po ngayon, dalawang lalaki ang pumasok sa templo para manalangin. Ang isa ay Pariseo. Alam po ninyo, ang Pariseo, napaka-meticulous po yan. Kiniklaim nila na sila ay banal, na eksperto sila sa kautusan. Subalit, ito ay dahil para purihin lamang sila ng mga tao. Kanilang pagiging self-righteous. Mali na kaagad ang pasok nitong Pariseo sa sa mga salita niya. Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Okay naman sana, nagpapasalamat. Pero, ano ang sabi niya? Dahil hindi ako katulad nitong kasama ko ngayon. Sabi niya, hindi siya katulad ng mga magnanakaw, at iba pang mga sinabi niyang mga kasalanan. Wala siyang hiningi sa Diyos. Nagyabang lang siya. In-inform niya ang Diyos sa mga ginawa niya. Hindi niya nakita ang sarili niya mismo. Hindi niya nakita ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang mga pagkukulang dahil sa kanyang pride. At yan ang nangyari kung andun ang pride sa tao. Hindi matanggap ang kanyang kakulangan, ang kanyang kahinaan, sa halipang nakikita niya ay ang kasalanan ng iba. Ito po ang nangyari. Wala siyang hiningi sa ating Panginoon. Kaya umalis siya, hindi natuwa ang Panginoon sa kanya, ganun pa rin siya, self-righteous. Wala siyang kasalanan, malinis siya.
Samantalang ang publikano po, kilalang makasalanan, andun ang pag-amin niya. Pag-amin niya sa kanyang pagkakasala. Pag-amin. At ano ang sinabi niya? Dinadagukan ng kanyang dibdib. Sabi niya, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Natuwa ang Panginoon sa panalangin nitong publikano. Alam ng publikano ng Panginoon napakabuti, maawain at mapagpatawad. Alam nitong makasalanan na matutulungan siya ng Panginoon para ma-overcome niya itong mga kahinaan niya at itong mga ginagawa niya lalabag sa kautusan. Alaala po natin, habang nakabayubay ang Panginoon sa krus, andoon sa kanan at sa kaliwa niya si Hestas at si Dimas. Sabi ni Hestas, chinalis pa niya ang Panginoon, kung ikaw nga ay Diyos, iligtas mo yung sarili at iligtas mo kami. Dinamay pa niya ang Panginoon. Pero si Dimas, andoon ang kapakumbabaan, andoon ang pagsisisi, inaamin niya na siya'y nagkasala. Subalit siya'y naniniwala din sa ating Panginoon. Nananalig din siya sa Panginoon. Nagtitiwala siya sa Panginoon. Natutulungan siya ng Panginoon para maligtas. Ano ang sabi ni Dimas? Panginoon, alalahanin mo ako kung andun ka na sa iyong kaharian. Sabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, sana po andun ang kapakumbabaan, andun ang pagtanggap ng katotohanan. Kung ating sinusubaybayan ng mga investigasyon, parang ang hirap umamin. Ang hirap umamin. Sa halip na umamin ay andun ang pagtuturo. Siya. Pagkatapos na magpakasasa, gustong mapawalan o mapawalan ng sala. Mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin ng Panginoon. Ito po ang katotohanan. Kaya sa ngayon po ay ni-round off ng Panginoon ang kanyang teaching on prayer sa pamamagitan nitong pagiging mapakumbaba. Panalangin, tingnan natin ang panalangin na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Andoon lahat. Andoon lahat. Andoon ang kapakumbabaan. Sumaamin ang iyong kaharian. Sundin ang iyong kalooban dito sa lupa. Ganun, tulad ng sa langit. Hindi lang ito sinabi ng Panginoon nung siya'y nananalangin. Sabi niya, Father, if possible, take this cup away from me. But not my will. Your will be done. Mga kapatid, our Lord preached what He practiced and He practiced what He preached. Di po ba? Kabayubay siya sa krus. Sabi niya, Father, forgive them, but they do not know what they are doing. Kapakumbabaan ng ating mahal na Birhen, nandoon din ang kapakumbabaan niya. Ang kapakumbabaan nung marinig niya ang sinabi ng anghel, nung i-announce ang plano ng Diyos na siya ay magiging ina ng Diyos. Hindi niya maintindihan lubos. Subalit, galing ito sa Diyos. Sino ako na mag-question ito? Kaya ano ang sabi niya? Ako'y alipin ng Panginoon mangyari ayon sa iyong salita. Andoon ang perseverance sa ating mahal na Birhen. Ang perseverance niya, ang pagsunod sa kalooban, mula sa annunciation hanggang sa crucifixion, andoon ang kanyang yes. Naging consistent siya. Nakita man niya ang paghihirap ng kanyang anak. Andun pa rin ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pananalig, na lahat ito, plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kahapon po
nagkaroon ng Parade of Saints. Hindi po ba? Parade of Saints. Sa paghahanda natin sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga santo. Sila po ang huwaran natin sa kapakumbabaan. Naging mapakumbaba din po sila. Maraming mga pagsubok na dumating sa kanila. Siguro naiisip din nila na ginagawa na nila lahat ng gusto ng Panginoon. Pero dumarating pa rin yung mga pagsubok. Naging mapakumbaba sila. Yung mga martir, kinalimutan ng sarili, pati na ang kamatayan ay handa nilang tanggapin para sa pananampalataya. Andoon ang kapakumbabaan. Mga kapatid, magiging kahal-mahalimuyag ang ating mga panalangin kung andoon ang ating kapakumbabaan. Kung andoon ang ating pag-amin na tayo'y makasalanan, na mararanasan lamang natin ang awa, habag ng Diyos, ang kanyang pagpapatawad kung una sa lahat, inaamin natin na tayo'y nagkasala. Doon lamang tayo lalapit sa Panginoon. Magiging epektibo po ang ating panalangin kung andoon ang kapakumbabaan. Bakit hindi tayo makapagpatawad? Dahil ang sakit ng ginawa niya sa akin, hindi ko siya mapapatawad. Gaganti ako sa kanya. May paraan ako para gumanti. Kailangan ang kapakumbabaan natin. Ay ito po ay hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Di po pa. Nandiyan sa panalangin na kanyang tinuro sa atin. Masunod ang kanyang kalooban. Humihingi tayo ng kapatawaran, pero sabi din natin, tulad na amin ding pinapatawad ang mga nagkasala sa amin. Mga kapatid, sa huling bahagi ng Ebanghelyo ngayon, sinabi ng Panginoon, ang nagpapakataas ay bababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang Panginoon nagpakababa. Tinanggap niya lahat ng paghihirap. Lahat ng akusasyon na ipinukol sa Kanya, paninira sa Kanya, lahat. And tinanggap niya ang kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay itinaas. Siya ay niluwalhati ng Ama. Siya din, niluwalhati niya ang Ama sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, gusto ba nating maitaas din? Pakumbabang sundin natin ang Panginoon. Kalimutan natin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa Kanya. Sabi ng Panginoon, He who suffers with me will also share in my glory. Amen.